right, good morning. It's good to be in the house of the Lord. Amen. At salamat sa Panginoon. Talagang bagamat mainit, pero tayo ay nasa bahay-sambahan ng Panginoon. No? Mas mainit ang salita ng Diyos, pero pinapalamig ang panahon. Yan ang kagandahan pag nasa simbahan ka. No? And good to see you this morning. At I hope you have a great week. At ngayon ay malapit na naman tayo sa kalagitnaan ng April. And marami tayong piniprepare for this summer. At ako'y naniniwala na bagamat ganito ang panahon, pero magiging maganda ang panahon para sa atin dahilan sa mga preparation po natin. And we'll enjoy the time ngayon pong summertime. Okay? All right. So tayo po ay merong series of messages about preparation for marriage and about ako'y naniniwala na hindi lamang po ito para sa mga young people, mga kapatid, but maaaring nandyan na kayo sa sitwasyon na yan. Pero lahat ng mga bagay na yan ay pwede po nating ayusin. No? Alam nyo, ang problema ng napakaraming mga young couples ngayon, ito yung pinag-uusapan natin ngayon. At kaya at their young years, kapatid, no? Hindi pa naman sila tumatagal, pero grabe na ang problema. At kaya naging ganyan ang problema kasi walang magandang preparation. Walang magandang preparation. Sabi ko nga, pinag-uusapan pa lamang natin dito yung mga panliligaw pa lamang. Sa panliligaw pa lamang, sa wikang banyaga, palpak na. No? Paano pa magpapatuloy yan? Saan magpapatuloy ang palpak? Di kapalpakan. Yeah. So, yan ang mga matitindi po na dapat po natin bigyan ng pansin. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. May programa po tayo sa atin pong media, no? Yung Team Prep. At meron po tayong programa dyan every Friday. And pinag-uusapan po yung mga bagay na ito. Kaya sana bibigyan po natin sa mga young people. No? Ngayon may maganda tayong usapin po ngayon. No? Lalong-lalo na sa mga nandiyan na sa sitwasyon, no? Na kalagayan nyo na ganyan na, then ano ang gagawin natin? Okay? All right, so if you have your Bibles, you can turn your Bibles in the book of Malachi. All right? Hindi po sa 3:10. Maraming takot na takot sila dyan. Pero alam niyo po ba na dito sa Malakay ay pinag-usapan din po. Para madali niyo makuha yung Malakay, hanapin niyo muna yung Matthew at bumalik kayo sa kaliwa and then makikita niyo yung Malakay. Alright? Malakay chapter 2. We'll begin reading from verse number 14. Okay? Alam nyo, maging noong pa mong panahon, kung inyong matatandaan na napag-aralan po natin dito, binasa po natin dito sa Biblia, yung pinag-uusapan sa book of Matthew chapter 21, kung di po ako nagkakamali po. At ang issue po doon is about divorce. Okay? So, alam nyo kung anong kinote nila, anong kinote ng mga Pharisees, mga kapatid? The Pharisees quotes one of the Pharisees ay nag-quote po siya ng talata na patungkol sa batas ni Moses. So in other words, ano po yung batas ni Moses? Na si Moses ay nagbigay siya ng kapahintulutan, no? Na kapag ka hindi nagkakaunawaan o nagkaroon na nahanapan ng cheating, yung pag-aasawa, ay mag-file sila, maggumawa ng kasulatan about divorce. You see? Pero pinaliwanag po yan ng Panginoong Kristo sa book of Matthew. At ang paliwanag ng Panginoong Kristo, sabi ng Panginoong Kristo, hindi ito ganito sa pasimula. So kaya hindi pinayagan. Now, what I'm trying to tell you mga kapatid is this, okay? Sa Old Testament, issue na po yan. So, it is an issue. Sa New Testament ay issue pa rin. So, kung ito po yung issue na matagal at parang hindi na nabibigyan ng solusyon,
ng mga tao, ay mahalagang pag-usapan natin ito. Ano naman sa panahon natin ngayon ang dapat maiwasan? Ang problema po mga kapatid, listen, okay? Makinig lang mabuti. Importante kasi ito eh. Ang problema natin ngayon, gumagawa na tayo ng solusyon pag nandun na ho sa sitwasyon. So in other words, ganito po yan. Kailan tayo nag-iisip ng solusyon dyan? Pagka nagkaroon na, pagka mag-asawa na. Late na. Late na po. Pagka pinag-usapan natin ang separation, kung kailan may asawa na, ay late na. Grabe na. Bakit hindi natin pag-usapan habang wala pang asawa? Parang si Brother Roy lang narinig ko dito nag-i-amen eh. Parang, okay ba kayo? Yeah, normal? Alright. So, lalo na sa mga kabataan eh. Kaya nga, nakita ko po yung problema. Ako po, sabi ko nga sa inyo, hindi tayo rito, hindi ako tumatayo rito na basta na lamang tatayo at magbubuklat ng Biblia at kung ano may isipan or gagayahin yung nag-inspire na mensahe sa ibang simbahan, gagayahin. No. Dito po sa atin, planado ang lahat. I know where we are going. And I know why we should. See? I know why we choose that direction. See? Kinakailangan po na maging maliwanag po yan sa atin. Kasi, I've seen, sayang naman itong mga papogi-pogi nyo, mga kabataan dito, pag nag-asawa kayo, matagal na ang 5 taon. Mabuti ko, nabutan pa kayo ng 5 taon. 3 taon lang eh. See? Lagas na ang ngipin ng isa. So, it's not So ngayon, dapat pag-usapan po natin. Inuulit ko, usapin na po ito. Yung babasahin po natin is not about tithing. Okay? It's an advice. Okay? Tingnan po natin. Verse number 14. Are you with me na Malachi chapter 2, verse number 14. Yet ye say, wherefore? Okay? Because the Lord hath been witness between thee and thy wife of thy youth, against whom thou hast dealt treacherously. Yet is she thy companion, and the wife of thy covenant, and did not he make one? Okay? Tandaan po natin, verse number 15, ang sinasabi po dyan, ay nandoon pa ho sa Genesis chapter 2. Ang layo na. Di ba? Beginning and the end of the Old Testament. Are you with me? Tignan po natin kung gaano kahalaga ito. Alright? 15. Yet had the residue of the Spirit, and wherefore one, that he might seek a godly seed. Alright? Therefore take heed to your spirit, and let none deal treacherously against the wife of his youth. For the Lord, the God of Israel, saith that he hated what? He hated what? Read it loudly. Okay? He hated what? Parang, pagka Pilipino ka, parang iba ang sound. Yung parang mura eh. But anyways. He hated what? Parang iba naririnig ko eh. Kasi nga mag-asawa kasi tapos magkaaway eh. Kaya ganun naririnig ko eh. Ulitin natin mga kapatid. God hated what? Kayo nasa likod. Kayo nasa likod. God hated what? Ano? Alright. Kayo nasa taas. God hated what? Parang may nananadya. Alright. God hated putting away. Amen. I hope this is clear, mga kapatid. Okay? For one covereth violence with his garment, saith the Lord of hosts. Therefore, take heed to your spirit,
that ye deal not treacherously. Okay? Now, alam niyo yung treacherously sa atin, tinatranslate po natin yan ng kalupitan. Yan, kalupitan. Sa Tagalog po yan. Okay? Now, it is too much abuse, taking advantage. Marami pong ini-emphasize po yan, marami pong implikasyon po yan, mga kapatid. Pero para maunawaan lamang po natin, ay yan po'y kalupitan ng mga kapatid. Now, so yan po ang nagiging dahilan. Now, can you see kung anong ini-emphasize dito ng Panginoon? It's about the Spirit. What about the Spirit? What is the Spirit? Pagdating po sa atin, it's about attitude. You see, the Spirit is not in capital letter, but in a small letter. Di ba? Nasa small letter yan, mga kapatid. So, ano po ang ibig sabihin yan? Attitude. Take heed of your spirit. Take heed of your attitude. Okay? Now, kailan natin, if marriage is about attitude, kailan natin i-build yung marriage natin? Kailan natin aayusin? Yung attitude natin sa marriage. Kailan natin aayusin yung attitude natin? During marriage na or before? Are you getting something? All right, let's bow our heads. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na binasa po namin. Pagpalain niyo po ito at maging maliwanag po sa bawat sa amin. Please, oh God, help us to understand this. Mahalaga po ito kasi nakikita po namin ngayon ang pangyayari, mga nangyayari sa aming kapaligiran. Salamat po at dinala niyo po kami ngayon para maunawaan po namin ang issue na ito about marriage. Ito po ang aming dalangin. Pasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. May be seated in the presence of our God. Okay? Now, everybody pay attention, mga kapatid. At hanggat maaari, mas maganda matapos tayo ng maaga para hindi natin abutin yung napakainit. Okay? All right. Now, is everybody ready? All right. Pay attention. And then, ang pinakamaganda, mga kapatid, during the preaching, meron kayong pen. During the Sunday school, meron kayong pen. Nakahanda kayo sa Bible niyo. Sabi ko, dapat may Bible kayo para yung Bible niyo na mismo ang tinatandaan ninyo. All right. So, nakita niyo mga kapatid, as I study the Bible, habang pinag-aaralan ko po yung Biblia mga kapatid, every time na may nakikita akong sa pag-aaral ko na away patungkol sa pamilya o hindi pagkakasundo, alam mong ginagawa mga kapatid ng author, especially God, God is bringing them back from the very beginning. Di ba? Katulad sinabi ko sa inyo kanina about Moses. So yung mga Pharisees, minention nila yung ginawa ni Moses na divorce bill. Okay? Ginawa ni Moses. Pero ang sabi ng Panginoon, it was not so in the beginning. You see? So lahat po ay binabalik niya sa pasimula. Ngayon, ito naman po mga kapatid. Sabi ng Panginoon dito, hindi ba isa kayo? That's why God hated putting away. Ayaw ng Diyos yung paghihiwalay, kapatid. You see, now paano ito mariresolbahan? Na maging kapatid, ang problema nito, na maging sa larangan, sa pamilya ng Diyos, sa larangan ng Christianity. Sabi ko sa inyo, this was the case of the children of Israel before. Okay? Ngayon, nangyayari rin po ito mga kapatid sa mga Kristiyano. Nangyayari. At nakakalungkot pa nga mga kapatid. Nangyayari pa ito. Kamakailan lamang nag-uusap kami ni Pastor RJ. Akalaan mo yung isang pastor, dinivorce ng kanyang asawa. Sabi ko, wow. So, nag-uusap kami dalawa ni Pastor RJ. So, anong nangyayari? Anong problema rito? Bakit tayo dumarating sa ganitong klaseng sitwasyon? Okay, saan yung loopholes natin? Saan yung weak point natin? I'm just making you aware. Di ba? Ilan sa mga kabataan dito? Young people, raise your hands. Young people. If you are not married, if you're not married, you think you're still young, sige, go ahead. Raise your hands. Okay.
Higher. Alam mo, mag-aasawa na kayo, tapos pagtaas yun ng kamay, parang ang bigat-bigat pa. Higher, higher. Okay. Nakita ko yung iba talaga porsigido. Ibig sabihin, gusto na mag-asawa talaga. Sabi niya, all right. Amen, amen. Thank you. All right. Now, here's the thing, kapatid. Imagine, ilang young people meron dito? Almost 70% ng nasa loob ng auditorium ay young people. So just imagine na ito isang araw ay gagawa ng decision. Okay? By the way, young people, narinig yung sinabi ko, balang araw gagawa kayo ng decision. Hindi yung nagulat kayo kaya kayo gumawa ng decision. Gagawa kayo ng decision. Ha? Hindi yung parang nagulat na lang, ay, nako, buntis na pala. But anyways, so, you understand what I'm saying? Okay? You will make a decision one day. Ngayon, anong decision ang gagawin nyo? That's why this is very important. Now, para lamang makita natin ito, mga kapatid, listen, para lamang makita natin ito, mga bagay na ito, ginigising ko kayo. Etong lahat ng naririnig nyo during the Sunday school is awareness ito in preparation for marriage. At least while you are young. Sabi nga nung nag-message sa akin, sana pastor, noong ko pa naririnig yan. Oh. Now, alam nyo, kung narinig nyo ito, na nandiyan na kayo sitwasyon, sabi ko nga sa inyo, pwede pang i-fix. May, yung mga family fault line natin, pwede nating i-fix yan, mga kapatid. Lahat may fault line yan, hindi lang yung lindol. You see, meron tayong fault line, pero pwede pang i-fix yan. Paano natin i-fix? Ito yung usapin na ganito. You can start. I mean, you can just go back. Kaya sinasabi ko sa inyo kanina, I hope this is clear. Sinasabi ng every time na nag-aaral ako patungkol dito at may nasusumpong akong ganito, ang lagi kong nakikita is the author of the book and even God is bringing them back to where they were. You see, bringing them back to the foundation of marriage. Okay? Now, so makikita nyo rito, kapatid, ang pinakang maganda rito na sinasabi lagi ng Panginoon is, take heed to your spirit. If God hates putting away, God hates separation of husband and wife. Ayaw ng Diyos yan. Talagang hindi nagugustuhan ng Diyos yan. Now, kung ayaw ng Diyos yan, ang sabi niya, bantayan ninyo ang mga attitude ninyo. Now, hindi ba mga kapatid, ang attitude, listen, sabi niya, take it, bantayan nyo, abangan ninyo ang attitude ninyo. Now, listen, kung ang attitude ninyo ay babantayan nyo lamang kung kailan na kayo may asawa, mahihirapan kayo. Mahihirapan kayo. Kaya nga po, mga kapatid, dito ako'y naniniwala ako, mga kapatid, na kung meron mang mabuting husband at mabuting wife, yan na po yung anak ng Diyos. Alright? Anak ng Diyos. Bakit? Because you are not, if you will allow it, you see, you are not controlling anymore yourself. You have the Holy Spirit controlling you. That's why the Bible says, sabi ng Biblia, quench not the what? The Spirit. But what? Ano sabi ng Biblia? Instead of that, ano sabi? Be not drunk with wine wherein it exists, but be ye what? Come on, talk to me if you can. Filled. What does it mean? Be controlled. Be controlled by what? By the Holy Spirit. Be controlled by the Holy Spirit. Because if you are controlled by the Holy Spirit, the very thing that will come out from you is what? The fruit of the Spirit. And the fruit of the Spirit is what? Hatred. Is that so? No. What's the fruit of the Spirit? The first one. Love. That's it. What comes next? What? Come on, shout it. See that? Lahat yan ay hinahanap natin. Actually, the first three words
patungkol sa fruit of the Spirit. It's a package, kaya wala ho yan sa plural. Dahil wala sa plural words yung fruit. Singular. Bakit? It's a package. So if you have the Holy Spirit, if you allow the Holy Spirit to work in you and to overpower you, to control you, then you have love, you have joy, you have, what is the next? Lahat yan, hinahanap mo. Kung mag-aasawa ka rin lang naman, kapatid, ayaw mo ng pressure, gusto mo ng peace. Kung meron mang pressure, dapat kang may peace. You see, wala namang problema kung may pressure ka tapos may peace. Ang problema, walang peace, may pressure lang. You see, kaya minsan tatanungin niyo yung sarili niyo, yung ba mapapangasawa ko, ano ito, pressure o peace? Yeah? So kasi pag nag-asawa na kayo, ayaw nyo na ng pressure, gusto nyo lang ng peace. You see, pero imposibleng magkaroon ng ganyan kung walang Holy Spirit. Because peace is the fruit of the Spirit. Joy in marriage is the fruit of the Spirit. Love in marriage is the fruit of the Spirit. Saan mo hahanapin lahat ito? You see, ang problema, gusto natin makakita ng love, gusto natin makakita ng joy, gusto natin makakita ng peace. Pero ayaw natin mag-submit sa Holy Spirit. Di ba? Ayaw natin magpasakop, ayaw natin magpakontrol. Lahat po ito ay may kinalaman. You see, your attitude, sabi ng Biblia, sabi sa Malakay, sabi ng Panginoon, sabi niya, mag-ingat kayo. Ingatan ninyo ang inyong pag-uugali. Ingatan ninyo ang iyong attitude. Alright? Na pagka binasa niyo po, mga kapatid, ang Galatians, makikita niyo sa taas noon is the what? Works of the flesh. Works of the flesh. You see, ayaw niyo yung works of the flesh. Ayaw natin yun. Pero sa totoo lang, mga kapatid, gusto nating mag-enjoy sa flesh, pero hinahanap natin yung fruit of the Spirit. Come on. Yeah, talk back to me if you can. See, that's a problem. Yan ang problema natin. Nandoon tayo, kapatid. Hinahanap natin, gusto natin mag-enjoy sa flesh, gusto natin, kinakalimutan natin ang Diyos, hindi natin sinasama ang Diyos, pero gusto natin mag-enjoy sa ating marriage. That will never happen. It is a false expectation. You should not expect that. Never expect that. Kapag ka ni-left out mo ang Diyos, remember what David said, Psalm 127, except the Lord build the what? They labor in vain that build it. Bakit? Dapat ang pangunahin dyan ay Panginoon. Nandyan lagi ang Diyos. Kaya, listen now, ang unang-unang iingatan natin, if you are preparing for marriage or kung nandyan na kayo sa marriage, just go back. Bakit hindi magamot-gamot yung problema natin sa ating pamilya? Bakit laging may kaguluhan sa pamilya? Bakit laging nag-aaway? Bakit meron lamang argumento yung mag-asawa? Bakit laging meron ganun, mga kapatid? Kinonsider nyo na ba yung sabi ng Biblia, take heed. Take heed your spirit. Ingatan ninyo yan. Wag kayong magpabigla-bigla. Wag kayong ingatan ninyo ang iyong pag-uugali. Kapatid, alam po natin ang the only thing na hinahanap natin sa ating pag-uugali ay hindi natin matatagpuan sa atin. Let me say this one more time. Yung magandang pag-uugali na gusto nating makita sa atin ay hindi po nanggagaling sa atin. One more time, just in case tulog pa kayo. Alright? Yung magandang pag-uugali na hinahanap natin sa atin, hinahanap natin sa asawa natin, hinahanap natin sa anak natin, hinahanap natin sa mga kasama natin, sa kaibigan natin, ay hindi po nanggagaling sa atin. Sapagkat yan ay bunga ng banal na Espiritu at ang bunga ng banal na Espiritu dumarating sa atin at yan ay nagde-demonstrate sa buhay po natin, nagmamanifest sa buhay natin kapag tayo nagpapasakop sa banal na Espiritu.
So you understand that? So what does it mean, kapatid? We already have the teaching. We already have the doctrine. You see, now listen, wala hong kwenta, makinig na mabuti, wala hong kwenta na pupunta tayo lagi sa simbahan, nakaupo tayo on Sunday morning and Sunday evening, Wednesday night, meron pa tayong mga special session dito sa simbahan, meron pa tayong conferences kasi parang may hinahabol tayo na gusto nating matutunan. So, we already have almost everything that we need to know. And that is what we call doctrine. You see? Pero wag muna kayo matutulog. Tingnan niyo mabuti. But doctrine without demonstration is frustration. Let me say this one more time. All right. Listen. Are you okay? Sabi ko, kapatid, doctrine without demonstration is frustration. Ano po ang ibig sabihin yan? Marami ka nang alam, marami ka nang narinig patungkol sa bahay. Hanggat hindi mo po yan pinapractice, hanggat hindi mo yan dinidemonstrate sa buhay mo, huwag mong kumbinsihin ang sarili mo na okay ka na. You know it sa mind mo. It's all there. Nandiyan yan naka-store sa mind mo, kapatid. Pero wala pa sa faculties mo. Hindi mo pa nararanasan eh. You see? Wala pa. Hanggat hindi mo yan dinidemonstrate. Now, dapat masanay tayo sa demonstration and not just a hearing ng doctrine. Because again, doctrine without demonstration is frustration. But doctrine with demonstration is transformation. Did you get that? Again. Doctrine with demonstration is transformation. See? Doon lamang ho nagkakaroon ng transformation. Doon lamang nagkakaroon ng pagbabago. Bakit? Nasasanay mo yung sarili mo eh. Oh, di ba? Now listen to me now. Tip. Sa mga mag-aasawa pa lang. Tip sa mga lalaki, tip sa mga babae. Kung pipili kayo na mapapangasawa ninyo, tignan nyo kung anong attitude niya sa mga magulang niya. Pag yang tinamaan ng anong yan, ay matigas ang ulo sa bahay niya at hindi masurunin sa magulang niya, huwag mong asahan na yan ay magpapasakop sa iyo. Pag yan sa bahay niya ay tamad, tandaan niyo pag nag-asawa yan, super tamad. Ingat! Huwag palalos-dalos. Hindi yung pagka medyo nakaramdam ka na, sabi mo, gusto ko na mag-asawa. Tapos basta ka lang magtuturo. Ingat sa pagtuturo, baka ka manuno. Usually, ganyan na nangyari mga kapatid. Basta lang tayo magde-decide, kasi nga, sabi ko nga sa inyo, nung mga nakaraan, ang panuntunan natin sa pagpipili ay yung itsura, hindi yung image ng Diyos. Image ng tao. You see, so makita rito ng mga kapatid, sa pasimula pa lamang, dapat sanayin na natin ang ating pag-uugali. Kaya nga, sabi ko nga, if you can still remember that, ang preparation for marriage, tayo mga magulang, piniprepare natin ang ating mga anak sa pag-aasawa mula sa pagkabata. So napansin niyo po ba yan? This is the reality. Pansinin niyo mga anak ninyo. Parang pinapabayaan niyo. Parang wala pa, nag-i-enjoy ka pa. Kasi pag maliit pa lamang, parang laruan, parang laruan lamang sila, para silang mga manika, parang, para lamang pang-entertain sila sa iyo. Lalo na sa mga grandparents. See? Pang-entertain yung mga apo. Pero kung tutusin, nakakalungkot, dapat doon pa lamang sa level na yon, ganun pa lamang po sa edad nila, tinuturuan na natin silang gumalang. You see, nakakita kayo mga kapatid ng mga bata, maliliit pa lamang, buwan pa, or taon na. Sabihin natin 1 year, or 1 year plus, or sabihin natin mga 8 months, mga gayon. Nakita niyo mga kapatid,
Hindi mo na maawat pag umiiyak. You see, walang reason para umiyak. Of course, anong gagawin natin? Natatouch tayo masyado sa emotion, hindi natin mapagalitan, hindi natin makausap. Pero that's the best time na tuturuan sila. Ang tanong natin lagi mga magulang is, when is the best time to train our kids? Yan lagi ang tanong. You see, pag nandyan na yan sa iyo, training time na yan. Pag hinahawakan mo na, kung paano mo na dinidil yan sa paglalaki. In fact, ito yung problema. Ito sinasabi ko sa inyo ngayon. Isa ito sa mga factors, kapatid, na pinag-aawayan ng mag-asawa. Alin? Yung pagpapalaki ng bata. Gusto ng nanay, wag sasaktan. Gusto ng tatay, papaluin. So, alin doon ang tama? Ang tama doon, paluin yung nanay. Oh, pag nakialam yung mga lolo at lola, sabay na rin. See? Alam niyo, nakakaawa, kapatid, because we're preparing them for marriage. And then makikita nyo, habang nagkakaedad na po yan, mga kapatid, tingnan nyo mabuti, pag inabot na nila yung teenage time na nila, okay, lilikot-likot na, magsisimula na silang lumikot, sisimula na silang pumorma-porma na hindi nagpapahalata. May mga napipili-pili na sila, may mga, and before you know it, 17, disgrasya na. Oh. Anong problema mo, kapatid? Hindi natin sila sinanay sa dapat nilang sanayin. Therefore, sapat hindi natin sinasanay, wala rin silang batayan ng kanilang pagsasanay. Oh, I hope nakuha niyo po yun. Mga magulang, yung pagsasanay natin, pagdidisiplina natin, makinig na mabuti young people. Okay? Yung pagsasanay natin sa ating mga anak, yun ang basis ng kanilang pagsasanayan. Hindi pa rin nakuha? Yung disiplina mo, yun ang magiging basis ng discipline nila sa buhay nila. Did you get that? Oh, one more time. Parang yung iba parang nawala na kayo ng pag-asa? Ang nakikita kong problema, mga kapatid, wala silang batayan ng kanilang sasanayin. Wala silang standard. So it's so important for the parents to set a standard for your boys and girls. Kasi doon yun ang pamumuhay nila. Doon sila, yun ang tatayuan nila. At sasabihin nila, yan ang sinet na standard, eto, dito ako lalaki. Dapat maging masunurin ako. Now, paano nila sasanayin ang sarili lang maging masunurin? Samantalang hindi mo man lang inuutusan, hindi mo man lang tinitrain. Anak, maghugas ka. Anak, maglinis ka. Anak, tiklupin mo ito. Kung wala kang sinasabing ganyan, wala silang batayan ang gagawin nila pagkagising nila. See that? Now, listen now. Habang sumusunod po sila sa inyo, yan na yung batayan. Kapatid, hindi nawawala yun. Remember, in the book of Ephesians chapter 6. 'Di ba? Sunod-sunod na 'yon. Lahat ng sinabi sa verse number 1, verse number 2, verse number 3, verse number 4, present lahat 'yan pag nag-asawa na yung anak natin. Hindi nawawala 'yan. Kaya nga sabi ko, ngayon pa lamang. Makita niyo yung mga nako, Mario Sepo, makakita ka ng mga babae ngayon, dalaga, kung makapagsalita. Hindi yan ipapakita sa mga binata, pero sa kapwa nila babae, lalakihan ka pa ng mata. Of course, yung iba talaga malalaki ang mata kahit hindi nila palakihin. Pero ang ibig kong sabihin, mga kapatid, you understand, yung ginagawa mo ngayon, pag nag-asawa ka, gagawin mo rin yan sa asawa mo. Lalaki. Pagka ang lalaki, garapal magsalita ngayon, ingatan nyo yan. Ngayon pa lamang, maging maayos ka na magsalita. Bakit? Isang araw, yan ang sasabihin mo rin sa mapapangasawa mo. Kung sa panahon ngayon ay lagi ka nang may please o wala kang please, pag nag-asawa ka, may please ka or wala kang please. Abot mo ngayon ako dyan. Pahinga ng
You see, para kang may katulong lamang sa loob ng bahay. Wala kang asawa. See? Pero kung lagi kang may please, may pakiusap ka lagi, sabi niya, Pastor, asawa ko na yung papakiusapan mo. Kaya mo nga pakikiusapan kasi asawa mo. That is a sign of respect. And just imagine, kapatid, na may asawa ka na walang respeto. Sabi ko nga sa iyo, you have pressure but you don't have peace. Walang masama na may pressure ka kung may peace ka. See? So, ito ang emphasis dito, kapatid. Dito, ang emphasis sa binabasa po natin is attitude. Kailan pa lamang? Ngayon pa lamang. Kaya, sa totoo lang, kayong mga young people nandito, hindi ko minimenos ang mga magulang ninyo. Pero magpasalamat kayo, nakakarinig kayo ng ganito sa simbahan at meron kayong lugar na pwedeng puntahan na maririnig nyo ito. Kaya ko rin sinasabi ito mga magulang para hindi na kayo daging iduduro ng inyong mga anak. Hindi kasi ito tinuro ni mama. Hindi kasi ito tinuro ni... tinuro na ngayon dito. Ano ngayon sasabihin mo? Wala pa rin? Puwisit ka. Tinuro na nga rin. Sasabihin mo, wala pa rin kwenta. You see? Kaya at least dito yung pananalita. Pananami, tinuturo. Gusto mo na mag-asawa ni hindi ka pa marunong mag-fix ng damit mo. Paano mo i-fix yung asawa mo? Fix man. Linawin mo na, practice na lahat. Pag tayo, pag nagsasalita, gawin mong maliwanag. And then sanayin mo na meron kang choice of words. Di ba? Pagka kayo nagtatrabaho, lalo-lalo na pagka salesman ka, tuturuan ka talaga kung paano ka magsasalita. Di ba? Kayong mga nagtatrabaho ngayon sa call center, alam na alam nyo. Kaya ang bibilis nyo magsalita kasi sa ulado nyo na lahat Pero tandaan nyo ito mga kapatid, without demonstration, dapat sanayin nyo na. Yung demonstration na sinasabi ko kapatid is, yan na yung experience ninyo. Yan na yung araw-araw. Yan yung sinasanay niyo yung sarili niyo. Kasi pagka hindi niyo sinanay yung sarili niyo, I promise you, mahihirapan kayo pag may asawa na. Yan yung sinasabi ko sa inyo. If i-fix na natin yung marriage natin, kung kailan nandoon na kayo sa sitwasyon, ang hirap ng gawa ng solusyon. Ang hirap na. So imagine, sino maghahanap ka pa ng counselor, samantalang kung ngayon pa lamang. Imagine, kaya nga, napansin nyo, yung pinag-usapan natin dito yung talata na sinabi ni Paul, huwag kang makipamatok sa wikang kolokyal, kapatid. Huwag kang papatol. Huwag kang makikipagrelasyon sa hindi mananampalataya. Bakit? Magkaiba kayo ng ugali. Kasi ang ugali, nakasalalay po yan sa inyong pinaniniwalaan. You see, may pinaniniwalaan ka, may iba, kung ang paniniwala mo ay iba at hindi pinaniniwalaan na magiging asawa mo, may problema ka ba ng huli? See? Madali lang yan sa una-una. See? Pakyutan yan sa una. Pero pagdating sa magkasama na kayo, takutan na yan. Sige, gawin mo. Sige, umalis ka. Puro ganun na. See? Kaya nga mahalaga mga kapatid, na ngayon pa lamang, habang binata, habang dalaga, ngayon, maaaring, Pastor, ano naman ang sa amin dyan ngayon mga may asawa? Mga kapatid, tatanda kayo. Nakikita nyo, nakakalungkot, na kung kailan pa tumanda, saka pa nakaisip maghiwalay. Hindi dahilan sa may nagustuhan yung lalaki. So, ano ba naman magugustuhan ng isang 70? Naalala ko tuloy yung mag-classmate sila nung high school. Nagkaroon sila ng reunion. Nung nagkaroon sila ng reunion, after 50 years. So, nagkaedad sila siguro ng mga 74, 75, mga ganon. Karamihan, siyempre sa ganyan, namatay na yung mga asawa, namatay na yung asawa ng lalaki, namatay na yung asawa ng babae. Sabi ngayon, dinakita sila.
Nung araw, sila yung dating magka-girlfriend. Nung nagkita sila, nung sila 75 tsaka 77, nandun pa rin yung spark. Sabi ng lalaki, good to see you. Will you marry me? Sabi ng lalaki. Sabi ng babae, yes, yes, yes. So, gano'n nangyari. Basta inyo kinikilabutan kayo. So, eto na, tapos na yung reunion, nag-uwian na sila. Nalilito ngayon yung lalaki. Sabi niya, ano kaya yung sinabi niya? Sinabi niya ba, yes? Nung sinabi ko, will you marry me? Or no? Hindi ko na makakalimutan, hindi ko na matandaan. Sabi, hindi ko na matandaan. Ano kaya ang sinabi niya? Yes. So, para masiguro, sabi niya, tatawagan ko. So, tinawagan niya para gusto niya siguraduhin kung sinabi niya nga, yes or no. Tinawagan niya ngayon. Ring! Ngayon, sagot, yes? Sabi niya, kaya ako tumawag, gusto kong siguraduhin kung, kasi nakalimutan ko kung anong sagot mo sa akin, sinabi kong, will you marry me? Yes or no? Sabi niya. Sabi ng babae, yeah, I said yes. Sabi niya, mabuti naman tumawag ka. Kasi hindi ko na maalala kung sino yung sinabihan kong yes. So you understand, mga kapatid, kinakailangan, matagal ang pagsasama. Look what happened here, kapatid. Sabi ng Panginoon, binasa natin, God hates what? Putting away. Paghihiwalay. Ano ang dahilan ng paghihiwalay? Of course, nasa attitude. Kapatid, kahit na anong gawin mo, kahit saan walang mag-asawa by experience, no? By experience, na wala hong hindi nagkakaroon ng agrumento. Meron lagi. But listen, anumang hindi pagkakaunawaan, hindi po ang ibig sabihin nun katapusan. Sapagkat lahat po yan ay pwedeng pag-usapan. It depends on attitude. Now, tatanda kayo. Kayong may asawa na ngayon, kayong nagsasama na ngayon, you see, alam niyo kung saan kayo nagkakaroon ng problema? Attitude. Ngayon, biglang salita, di ba maghiwalay tayo? O sige, doon ako sa anak kong lalaki, doon ka sa anak natin babae. Hiwalay sila ngayon. So, you understand na kung kailan pa sila ngayon tumanda, na sana nagsasama ng maganda. Bakit nagkaroon ng problema? Nagkulang sila sa demonstration. Now, here's the thing. Hindi sapagkat mag-asawa na kayo, hindi na kayo magpapakitaan ng magandang pag-uugali. Now, sinasabi ko ito mga kapatid because kahit na yung mga kasama kong lalaki, sinasabihan ko yan. Hanggang ngayon, ang pinapractice ko ngayon, yung mahirap kong tanggapin. Yeah. Lahat po tayo meron kanya-kanyang weaknesses. Meron tayong attitude na hindi natin kayang tanggapin. For example, ang ayaw na ayaw ko mga kapatid, yung slow-moving na tao, magbabae, maglalaki. Sabihin mo yung ganito, hindi ka agad-agad magre-response. I don't know about you, pero alam ko, yung iba sa inyo rito, hindi nyo magugustuhan din yun. You know? So, ayaw na ayaw ko ng ganon. But you know what? I have to admit na hindi lahat ng lalaki ay katulad ko. See? I have to admit, mga kapatid, na hindi lahat ng tao ay katulad ko. So I have to understand people. So ayoko mga kapatid na pagka ako'y matandang-matanda na, puproblemahin ko yung maliit na bagay. So you understand that? Now, naiisip nyo ba yan mga kapatid na kapag kayo ay mag-asawa ngayon, tatagal kayo, tatanda pa, kasi hindi po pwede maghiwalay eh. God hates it. Okay? Then paano i-bless ang inyong pagsasama kung nagagalit ang Diyos sa inyong pagsasama? Di ba? Now, so bakit? Paano resolvehin yan?
Yung isang bagay, mga kapatid, na maliit, na magkokos, alam niyo, pwedeng lumaki, na magiging dahilan ng pag-aaway ninyo, magiging dahilan ng paghihiwalay ninyo, ngayon pa lamang i-build nyo na. Sanayin nyo na yung sarili nyo. You have to understand people. You have the Holy Spirit. Ano ang gusto mong mag-manifest sa iyo? It can happen, brethren, because the good things, good attitudes do not come from you. It comes from where? The Holy Spirit. Because it's the fruit of the Spirit. Okay? Am I clear sa inyo, mga kapatid? So doon pa tayo nagkakaroon ng problema. Now, tatapusin ko muna ito dito, mga kapatid. Pero ito po ang problema, mga kapatid. Okay? Ngayon pa lamang, kayong mga kabataan, mag-iisip kayo ngayon. Okay? Isipin nyo na ito. Is separation possible? Yes, it's possible. Pero, posible rin ba na mahadlangan ang separation? Posible ba na hindi mangyari? Posibleng hindi mangyari. So, anong gagawin ko? Ito ang gagawin ko. If there is peace in your marriage, there's no separation. If there is love in your marriage, there is no separation. If there is joy in your marriage, there's no separation. Now, kung lahat ng fruit of the Spirit, makikita natin dyan, yung fruit of the Spirit sa inyong marriage, walang separation. Then bakit hindi yun ang ating sanayin sa sarili natin? See? Ito nga yung paulit-ulit na sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Nasa atin na lahat ng katuruan eh. Magagandang katuruan. May Bible tayong hawak. Pero ang problema, kapatid, pag nagka-problema tayo, huhugutin natin yung idea sa luma nating pagkatao. Bakit? Yun ang pattern natin. Sa new man, nagsisimula pa lamang tayo. Hindi pa gaano nating na-experience. You see? Kaya pag nakakita ka, lalong-lalo na pag may kaibigan ka, anong sabi ng kaibigan? Pampira, yung misis ko, pag birahin ko talaga. O di, yun na rin ang gagayahin mo. Kasi yun ang mga pattern ng mga unbelievers. Yun ang mga pattern ng walang Diyos. Yun ang mga pattern ng walang Holy Spirit. Pero kung merong Holy Spirit ka, you're a new man, may bago yung pagkatao mo sa pagtinanggap mo ang Panginoon, grabe ang advantage mo. Nasa iyo na eh. All you have to do is to show it. Bakit ayaw nating ipakita, mga kapatid? Nasasagasaan kasi yung pride natin. At yan ang hindi natin nare-realize na ipinagpatuloy natin, we're keeping our pride, iniingatan natin yung pride natin, sa halip na tanggalin natin, iniingatan natin yung pride natin, samantalang alam naman natin na yung pride cometh before what? Destruction. What comes first? Pride. Then comes what? Destruction. See? Yan ang malupit na problema natin. Pero hinuhugot pa rin po natin yan. Bakit? Yun ang nakasanayan natin. So hindi po yun nakalock. Pattern lamang po yan. Old pattern yun. Ngayong na kay Kristo na tayo, pwede tayong mag-create ng another pattern by submitting ourselves. Started from submitting yourself to the power of the Holy Spirit. Nasa atin na yan. Pero pag naririnig mo yung power of the Holy Spirit, parang ang dating sa atin, parang naiimposiblihan tayo, parang napapantasyahan tayo, parang hindi totoo. Kaya nga dito, lagi kong ini-emphasize, ang Diyos ay totoo, totoong persona ang Diyos at talagang ganito, hindi haka-haka. Kasi kaya nagiging parang uso-uso na lamang yung reliyon, kasi hindi nakikita ang Diyos eh. Hindi realistic ang Diyos. Pero kung tutusin, dapat sa simbahan, realistic ang Diyos. Hanggang pag-uwi natin, realistic ang Diyos. Totoo. Totoo ang Diyos. You see, may Diyos ba tayo sa tahanan natin? Then anong sinasanay natin ngayon sa buhay natin? See? So kaya yung iba, papasok ng simbahan, ang nasa isip, reliyon to.
Lagi ko sinasabi po sa inyo, tinatanggal ko sa yung konsepto na yan sa ating isipan. Tanggalin nyo yan. Paltan nyo ng edukasyon. Not religion, but education. I need to be educated by the Word of God. This is what I really need. Kailangan ko ang salita ng Diyos. Hindi ka mauupo dyan na parang naghihintay ka kung kailan ka pangingilabutan. Kasi, magkakantahan, nakataas ang kamay hanggang sa umiyak. Pag napagod, iiyak na. Bakit? Pagod na eh. Tapos, mangingisay na. Bakit nangisay? Sa sobrang pagod. See? Ganyan ang mga Christianity ngayon. Ganyan ang mga usong Christianity ngayon. Pero lalabas sila na empty ang kanilang mind. Kaya itong sikapin ninyo mga kapatid, na makilala nyo ng lubusan ang Diyos. And then, the Holy Spirit is God. If you know Him, let Him control your life. Your attitude, you'll have no problem with your attitude kapag ka ang Banal na Espiritu ang nagkocontrol sa atin. Maliwanag mga kapatid? See? Kaya yung mag-asawa, yung mga may asawa na ngayon, study carefully. Diyan bumabagsak lagi ang problema ng mag-asawa. Same thing. Kayong mag-aasawa, gusto niyo na makapag-asawa, kung hindi niyo pa makontrol ang asawa, ang ugali ninyo, sasabihin niyo, ito na talaga ako nasanay. Yun na nga eh. So that's a pattern. Nakasanayan. Bakit hindi ka magsanay ng isang maganda? See? Yung pagsasagot natin, bibigyan, di ba, pag nagsasalita yung asawa natin, asawa ninyo, pag nagsasalita, ano kaagad ang sagot natin? Defensive kaagad tayo. See, bakit? Meron ka na kaagad nakatanim sa isipan mo. Tanggalin mo yun. Alright, just relax, sagutin mo na maayos. Disenteng buhay yun. That's a Christian life. Okay? Kaya kayong mga kabataan ngayon, matuto na kayong sumagot ng maayos. Matuto na kayong, hindi yung pabigla-bigla, hindi yung parang akala mo may pinagmamalaki ka. You see? Manliligaw ka pa lamang, parang akala mo, pag-aari mo ng Pilipinas. Forget it. Forget it. Humility is always your ability. Okay? All right. So I hope naging maliwanag po sa atin at nakatulong po ako sa inyo. Amen? All right. Tandaan niyo po mga magulang, sanayin na po natin. Itong hiling ko ngayon sa mga magulang, mga kapatid, okay? Maglagay kayo ng panuntunan sa bahay ninyo kung saan magsisimula doon ang mga anak ninyo. Wala silang makakasanayan kung wala tayong nilagay. See? Always set the foundation. Build the foundation. Okay? Clear po ako sa inyo? Amen? Tumayo po tayong lahat. Dakilang Diyos, marami po salamat sa inyong salita. Salamat sa aming mga pinag-aaral sa Sunday School about preparation for marriage. Pagpalain niyo po ito, O Diyos, sa maging maliwanag sa bawat isa. Yeah, we have problem with this, Panginoon. Kaya ngayon pa lamang po, dapat ma-demonstrate, sanayin na po namin ang aming sarili na kami nagdi-demonstrate, Panginoon, nagpapakita, nagpapahayag na magandang pag-uugali. Bagamat ito ay hindi pa namin kasanayan. Pero dapat po namin ito maging kasanayan sapagkat isang araw mag-aasawa ang mga young people and then tatanda ang mga young couples. Naway sila po'y tatanda na merong magandang asal, magandang attitude, at hindi po sila magiging malupit sa kanilang mga asawa. Pagpalain niyo, mensaheng ito, O Diyos. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right. Did you